Good afternoon to all, everyone, to all my friends, followers, subscribers. Thank you, everyone. Take care at mag-ingat po. So, welcome to the Pilipinas budget of 7.2 trillion po with a deficit of 1.7. So, yan po ang utangin. 1.7 trillion po ang utangin na naman sa next year, 2027. Ganyan po. So, ngayon, bago ulitin, thank you again sa inyong lahat. So, may balita, simple balita ang Pilipinas, breaking balita, interviewed by Atty. Bundok to former Finance Secretary Benjamin Jokno po. Istorya ito, dokumento ito sa mga balita regarding po sa flood control. Sige, makinig tayo dahil marami tayong makikita o makukuha ang balita regarding po ito sa what we call chismis dokumentarang balita sa Pilipinas Breaking Balita Goose Project po. So bago dyan, yan po kasi ang budget ng program, chop-chop transfer to ang program. Dyan po what we call chopping the budget of program. Dito tayo sa what we call 7.2 trillion po. Kani-kanino ba mapupunta? Makababalik ba sa masa o pagkatapos ng baha, mawawala parang bula? Marikina, hindi na raw bahagi ng Pilipinas. Flood control project lang ba talaga nila ang gumagana? Mga bomba ni Congressman Sandro Marcos, may nasabugan ba? Ang ilingan ng Marcos at Duterte, ano ang epekto sa kaban ng bayan? At hindi natin tatantanan ng impeachment trial. Misleading man ang tanong, sasagutin namin yan dahil meron tayong Jimmy Bondo, ang ating leading man. Live from the BNC studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker Mamichu Villanueva. Ang basigerong abogado, attorney Jimmy Bondo. Ang kagawad na walang patawad pagkomento, Jess Balsis. With our special guest, former Finance and Budget and Management Secretary and now BSP Monetary Board member, Benjamin Jokno. Ang guest po natin ngayong gabi ay hindi mukhang pera, pero for almost a decade ay siya ang mukha ng bayan natin sa finance at budget. Ang ating guest, welcome po, former Finance Secretary and former Budget Secretary and now Monetary Board member, Benjamin Jokno. Professor! Thanks for inviting me. Salamat sa invitation. Given the very excellent credentials that you have sa finance at sa budget, sir, sino ba naghahawak ng budget niyo sa bahay? Sa household budgeting niyo, sino ba ang charge? Pamalengke, gano'n. Hindi ako nag-ahawak. Delegated power. Pero as finance secretary, siyempre, as father of the household, ikaw nag-finance. Siyempre. Iba naman yung source of financing, tsaka yung Committee expenditure. on Appropriations. Yung household budgeting. Yung problema. Kasi set ang Committee on Ways and Means, generating the revenue. Yeah. Ang appropriation expenditure, si Mrs. Yes. Simulan na natin ang pasimula mo, sir, pa-taste lang sa'yo. Kasi nung naging guest kita sa Kapian sa Maylabay ng last Wednesday, doon lang pumutok yung testimony ni former DPWH Secretary Bonoan sa Leadership Fund. Naging password na yun. Ano ba yung leadership funds na yun, sir? Wow! Na napunta daw sa flood control. Ako nagulat din sa tinatawag na leadership fund. Kasi usually yan, pagka-buy ka, ang umaharap talaga dyan yung chairman ng House Appropriations at saka yung Finance Committee na Senado. Pero ngayon, parang naiba na yung rules. Kasama na lagi si Senate President at saka si Speaker. Yung, parang tatlo, 8 eyes. Dati 4 eyes only. Okay. Ganun. Nag-expand ang personality. So sila yung leaders. Pero yung BICA, with 12 members of the Is this a good thing or a bad thing? And does the leadership fund pertain to them? Ano yung Palagay leadership? ko, pag sinabing leadership fund, sa Senate President. Pero dinilay niya ano. So wala akong first-hand knowledge dyan. Hindi ko alam yung kalakaran ngayon. But, You're also a spectator to this issue. pag sinabing leadership fund, either the Speaker or the Senate President.
Okay. Kasi sinabi rin ni Bonoan yung merong leadership fund sa Senate at may leadership fund din sa House. Noong kalakaran yan, tatingin ko, dati. Kasi ako naiimbita ko dati sa BICAM, ng panahon ni Erap. O budget secretary siya ni Ngayon, President. hindi na iniimbita yung budget secretary sa BICAM, sila na lang. Pero noong dati, 1/3, tapos, three times ang House, one time. So, yung sinabi ni Yun yung 3-2-1. yung sinabi ni Bono na 25 million ba? Eh, siguro sa House ko, 75 million. Kasi mas marami kami sa Pinili. Oo, Yun ang patient lang. Ay, nabanggit mo nga, sir, you have served as budget secretary ni the late President Corazon Aquino. Naging budget secretary ka ni former President Joseph Estrada. And recently, naging budget secretary ka rin ni former President Rodrigo Duterte, and now naging finance secretary ka ni PBBM. Sino sa apat na yan ang pinaka matipid Mahigpit sa pera. o may sa pera? Hindi ko sasagutin yan. Ano? I-describe mo na lang. Pero yung experience ko dyan, kasi yung budget, piniprepare yan, mga final yan, mga 1 month before the SONA. Kasi dapat isasabit mo within 30 days after the SONA, diba? Under the Constitution. Ang gusto namin sana, dapat sa SONA, bida yung presidente. So, the following day na lang. So, one month before the SONA, handa na yung budget. At lagi ko sinasabi yan, ito, kahit sino presidente, kay Cory, kay Erap, kay Tigon, kay Finance Secretary na ako, pero sinabi ko pa rin, sa final meeting ng cabinet member, sabi ko, Mr. President, this is your budget. That's why it's called President's budget. If any of your secretaries cannot live within your allocation, you ask them to resign. Or you fire them. Lagi ko sinasabi yan. Kahit sino tanongin mo, sinasabi ko lagi. Yun ang linya ko. You've been amicus curiae for the recent Supreme Court oral arguments. Kami ni President Lelo, si Abad, ako, si Willie Monson. May I just ask this, no? What do you think of that statement na that issue na ang program appropriations daw ay deficit neutral? Do you agree with that or do you disagree? Ideally, kung under the normal circumstances, kung hindi pinapakialaman yung budget, neutral yun. Deficit neutral. Kasi yung nakalagay doon sa program appropriations, that may program, may funding na ito eh. Yes. Yung sa program naman, pwede ka lang gumastos doon pag nakakita ka ng additional revenues, windfall, or merong foreign loan na finalize. Increase in non-tax revenue. So walang impact talaga yun sa deficit Dapat. Pero ang ginawa naman itong Kongreso, yung mga nasa program, pinagtatanggal. Tapos nagsingit sila na. Hindi na yun. So it already caused a deficit. Correct. Yeah. Naging congressional insertion. In fact, sa DOTR, grabe ang nangyari doon. Lahat halos ng foreign assistance project, subway, North Rail Transit. Ang nakalus na ito yung sa Cebu eh. Sa project na nakita ko, sa parang 1 billion lang eh. Pero ang more than at least 100 billion pinagtatawag. On the same, Hindi revenue neutral. on the same topic, Sec, no? Kasi deficit neutral, baka technical sa tao eh. Pero yung amicus curiae boss, is it constitutional or not? Yung sinabi mo sa Supreme Court, Kaya dalawang abogado. appropriations. Hindi pa wala pa desisyon ng Supreme Court. Pwede ba? What advice did you give? Pwede po. Sabi ng dalawa. Kasi masasubjudice. No, we're just asking what you said sa Sinabi ko, arguments. constitutional. Constitutional. Kaya lang yung mga problema natin doon sa program dahil mali ang interpretation ng Kongreso, inabuso ng Kongreso. Okay. At saka, siguro, inabuso rin ng executive kasi nagre-release sila ng katulad yung nangyari sa PhilHealth. Yun. Transfer. Yes, yung 60. Hindi naman dapat yun. Kasi Yes. hindi yun additional revenues kasi private funds yun eh. Tsaka allocated na yun. At saka, Hindi isa increase pang, ewan ko kung nasa anong status nun eh, yung sa PDIC. Okay. Anong status nun? Yun, hindi yung public funds. Kasi pag nagtitiposto ka sa bangko, meron kang insurance na kinakaltas yun. Guarantee. Dapat, hindi mo dapat pinapagano. Okay. Pag-uusapan pa natin mas blunt,
deeper that, isa na ngayon, sa atin po muna tayong patok na tayo sa mga headlines of the week. Headline number 1. Marikina, hindi pinalubog ng baha. Hindi na ba talaga sila bahagi ng Pilipinas dahil okay ang flood control system nila? Pero may nagsasabing national government naman daw ang nagpagawa noon. Ang pagbedma sa DPWH sa mga papuri sa flood control sa Marikina, patok o putok? Ang una po natin tatanungin, of course, si Secretary Jokno. Neutral ako. Bakit po? Dahil hindi ko maintindihan yung question eh. Paano ba yun? Ano ibig sabihin? Or saan ka nakatira, Sek? Saan ka nakatira? Sa Mandaluyong. Binabahakan ba kayo doon? Hindi naman. I think the question was, yung public parang hindi pinuri ang DPWH dun sa magandang flood control sa Marikina. Yung local government lang ang pinuri. So, do you agree with the reaction of the public na dinedma nila yung Sino ang gumawa, dapat sa kanyang pabuto. Diba? Kung hindi naman LGU gumawa dapat sa DPWH. National government pagka. Kung saan yung source of money? Okay. Ikaw, Attorney Jimmy. I para kung si Sec Job na neutral, hindi nyo lang masisi sa isang banda yung publiko na parang ayaw nila magbigay ng credit sa DPWH dahil parang isolated. So that's all for today. That's all for today mga amigo, amiga. And thank you everyone. Mag-ingat, God bless po. Bye-bye. See you next time po.